Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jeps, shoutout kay Norlisa Sugay. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, 8 video na ang mapapakinggan nyo everyday, 4 sa umaga at 4 sa gabi. Salamat mga master. Sa kalagitnaan ng paglalakbay, nagniningning na ang mga gusali at pavilion sa malayo, at nakasimangot ang buong katauhan ni Fu Tian. Ang mga gusali, pavilion ay ang pinakamagandang lugar para sa Fujia. Halos lahat ng mga lihim at kayamanan ng FUJIA, kasama na ang paglilinang ng susunod na henerasyon, ay isinasagawa dito. Kung sumugod ang Aaron, ito ang magiging bottom line ng Fujia. Gayunpaman, ang pagtatayo ng mga pavilion ay nagtitipon din ng maraming eksperto sa pagsuporta sa mga pamilya. Kabilang sa mga ito, ang mga pavilion 28 na pinangungunahan ng mga sumusuporta sa mga kurtina, ay magiging isa sa pinakamalakas na puwersa sa mundo. Kahit na ang tunay na kapangyarihan ng Fumo sa Fujia ay hindi kasing lakas ng Fuchan, ang katayuan nito ay higit na hiwalay. Natural, ito ay ang 28 general ng mga pavilion. Kapag pumasok ang Aaron sa lugar na ito, iisa lang ang wakas, iyon ay kamatayan. Sa kabaligtaran, kung mailigtas ni Han Sanyan ang mga tao mula rito, malalaman ang huling dahon ng igos ng pagtulong sa pamilya. Sa oras na iyon, maaaring talagang ipaghiganti o supilan ng iba si Fujia, dahil kapag nasira ang mga gusali at pavilion, nangangahulugan ito na may tumulong sa kanila na subukan ang tunay na lakas ni Fujia. Sa makatuwid, sa digmaang ito, dapat manalo si Fu Tian. Sa anumang halaga, sa orihinal, dapat ay lubos na kumpiyansa si Fu Tian tungkol dito, ngunit sa oras na ito ay ganap itong naiiba. Siya ay hindi kasing kumpiyansa at dominante gaya ng dati, dahil ang hitsura ni Aaron ay ganap na nakagambala sa lahat ng kanyang mga plano. Ngayon, nakatipon si Fujia ng 10,000 tropa mula sa Fujia at Guso, at maraming eksperto ang nasa eksena. Maging ang Jiuyu Magic Sword, isang artifact laban sa langit, ay nasa eksena rin. Ngunit sa ganitong paraan, hindi ito matutulungan ng Aaron. Walang alinlangan si Fu Chanzi na sa ilalim ng ganitong uri ng pag-atake, kahit na ang pinakamakapangyarihang Fu Curtain ng pamilya Fu ay masimangot. Gayunpaman, ang Aaron ay tulad ng isang baguhan, na hindi kapanipaniwala. Sa ganitong uri ng mod, ikanaway ni Fu Tian ang kanyang kamay at pinangunahan ang isang grupo ng mga tao na nagmamadali. Sa harap ng pavilion, ilang gwardya ang natamba at sumugod sa looban. Ngunit sa oras na ito, natagpuan niya sina Aaron at Fu Yao na nakaupo sa bulwagan, at isang matandang nakaputi ang nagbuhos ng tsaa at tubig para sa kanila. Hawakan ang kurtina. Ang pinakamalakas na tao na tumulong sa pamilya sa kasalukuyan. Master ng masamang mundo. Sa oras na ito, siya ay tumingin sa Aaron, isang ngiti, kamay ng tsaa, ikaw ay Aaron. Nang makita si Fumo, sumimangot si Ivory at hinimok si Aaron na huwag uminom ng kanyang tsaa. Pagkatapos ng lahat, si Fumo ay isang tao na may malalim na lungsod at matataas na mga nagawa. Noong nakaraan, sinubukan niyang pumasok dito upang iligtas si Nyener, ngunit bilang kongtong, napailalim din siya sa isang galaw ng pagsuporta sa kurtina. Sa makatuwid, kailangan nating mag-ingat laban sa kurtina. Sa pagmumuni-muni ni Ivory, mukhang alam ni Fumo ang lahat, nakatingin lang sa Aaron na may ngiti,
naghihintay sa Aaron na kumuha ng tsaa. Kinakabahang tumingin si Ivory kay Aaron, ngunit ngumiti si Aaron, kinuha ang tsaa mula kay Fumo at ininom lahat. Hindi ka natatakot sa aking pagkalason. Sabi niya, with your accomplishments, there's no need to poison me. Walang sinabi si Aaron. Bagamat nagpigil ng hininga si Fumo, mararamdaman pa rin ng Aaron ang malakas na paglilinang ng Fumo. Alam din niyang mas magaling siya sa sinuman sa looban ni Fu ngayon lang. Hindi niya alam kung ilang beses. Kung gusto niyang labanan ang sarili niya, wala talaga siyang dapat ikatakot. Natawa si Fumo at bahagyang pumalakpak, kawili-wili, kawili-wili, talagang kawili-wili. Ngayon, sa wakas ay naiintindihan ko na kung bakit interesado si Fu Yao sa iyo. Siya ay matalino, matapang at hindi pangkaraniwan. Mukhang binago mo ang aking pananaw sa mga nakabababang nilalang, sa asol na mundo. Pagkatapos ay bumangon siya at naupo pabalik sa gitna ng pangunahing bulwagan, tumingin sa Aaron, at sinabing, Aaron, lubos kitang pinahahalagahan. Makipagdeal tayo. Ano sa palagay mo? Aaron disdains a way, sa pagitan ko at ikaw, parang may puot lang, walang trade na mapag-uusapan. Umiling si Fumo at sinabing, sa mundong ito, walang-walang hanggang kaaway, tanging walang hanggang interes. Tsaka, may chips akong kakausapin, tama. Hindi mo kailangang tumanggi, makinig ka lang sa akin. Ako nakita mo yung ginawa mo sa labas kanina. Nasa iyong mga kamay ang wusyang shenggong at panguaks. Tama ba ako? Nang makitang hindi itinanggi ito ni Aaron, patuloy na ngumiti si Fumo, sa dalawang ito, tila hindi ka magagapi sa maling pagkakataon at pagkakataon, ngunit sinabi ko rin na ito ay isang pagkakamali at nagkataon lamang. Aaron, tama ba ako? Talagang dapat aminin ni Aaron na talagang hinahamak ng pamilya ni Fu Tian at ng pamilya ni Guso ang kanilang mga sarili. Bagamat maraming tao sa looban ni Fu, wala masyadong mga tunay na eksperto ang naruroon. Ang nag-iisang ama at anak ni Guso at si Aoyi ay natalo ng Aaron. Ang una ay natarante sa pamamagitan ng wusyang shenggong at bumiyak shuangkai, kaya madalas silang gumawa ng mga nalilitong galaw sayang na magagamit mo lang ito sa pagputol at pagpatay, at hindi mo alam kung paano gamitin ang kanyang kapangyarihan. Sa makatuwid, para sa akin, talagang malakas ka, ngunit hindi ka nalalayo sa marka. Tama ba ako? Napaka-confident ni Fumo. Bilang isang nangungunang manlalaro sa mundo, paanong wala si Fumo sa kanyang kakayahan? Siguro tinitingnan niya ang kanyang mga salita at hitsura at hindi kasing ganda ng pagtulong sa langit. Ngunit kung titingnan mo ang mga nagawa ng isang tao, malamang na siya ay isang master sa mga masters. Nagulat din si Aaron. Hindi niya akalain na makikita niya ang screen ng ganito kaliwanag. What do you want? 3,000 kilay ng isang kunot, sa mga matapatayin ideya dun sa tumaas, hindi niya alam upang makatulong sa kurtina ito ay upang gumawa ng kung ano ang multo. Nakita ito, Fumo waved kanyang kamay, sinenyasan Aaron na uminom ng tsaa, at sinabi sabay ngiti, hindi mo kailangang kabahan. Well, para magpakita ng sinseridad, bibigyan muna kita ng regalo. Dahil doon, tinulungan niya ang kurtina at pumalakpak ang kanyang mga kamay. Maya-maya, pumasok ang isang lalaki na may kasamang batang babae na nakoma. Tingnan ang anak na ito, Aaron at Ivory, agad kinakabahan tumayo, dahil ang batang babae na ito, ay hanayan tumingin sa mga matatulong screen, tingnan siya nodded, ay hahawakan ang babae sa harap ng Aaron, pagkatapos, bahagyang bumalik sa labas ng hall, Fu Tian tumingin sa ito ano ang ibig sabihin ni Fumo sa hanayan ng 3,000. Go! Sa oras na ito, tumatangis din ang isang grupo ng mga senior executive ng Fujiya. Ano ang ibig sabihin nito ah? Natatakot ba si Kuya Fumo sa Aaron? Aaron ngayon, ngunit ninakawan din sina Fu Yao at Hanayan. Pagkatapos nito, anong mukha mayroon si Fujiya para magkaroon ng foothold sa mundo? Ang pinakamahalaga ay walang santo na tutulong sa pamilya, at walang bigat na pilitin ang santo. Ano ang magagamit natin sa pag-aalaga sa tunay na Diyos at paunlarin ang kinabukasan? Tapos na. Tapos na. Ito, Fu Clan leader, you have to see something. Don't forget, Aaron was our son-in-law of Fu family. Bagamat siya at si Fu Yao ay walang tunay na Diyos, at least kami din, may panguaks ka ngayon. Kung itatapon mo muli ang mga chips ni Hanayan,
Ano ang dapat nating gawin sa hinaharap? Nang marinig ni Fu Tian ang mga salitang ito, nabalisa at nagalit din siya. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-alinlangan, gusto na lang niyang pumasok sa bulwagan para magtanong, ngunit napaatras siya ng napakalaking puwersa. Hindi makapaniwala si Fu Tian na tumingin sa kurtina sa loob. Ano ang ibig niyang sabihin? Bakit hindi mo papasukin ang sarili mo? Talaga bang pinagtaksilan niya ang sarili niya? Pinagtaksilan ang buong pamilya. Aaron sa oras na ito din kilay bahagyang kulubot, ay basahin ang anak na lalaki yakapin sa parehong oras, siya ay tumingin upang makatulong sa screen, ano ang ibig mong sabihin? Nakangiti niyang sabi, wala namang ibig sabihin. Kung may gusto ka, ibibigay ko. Ano bang masama dun? Kailangan ba nating mag-away? Ako ang tumutulong sa pamilya ko. Kung mag-aaway tayo, magpapatawa lang tayo sa mga tagalabas. Natural na hindi maniniwala si Han Sanchen na magiging napakabait ng puso ni Fumo. Bagamat naibigay nga sa kanya si Niner, isang bagay ang sigurado na napakamali ng estado ni Niner. Bagamat ang kutis ay okay, ngunit ang hininga ay napakahina, at nasa isang estado ng pagtulog. 3,000, Niner ang nilaso nila. Kung walang panlunas, mawawalan siya ng kaunting balat, at pagkatapos ay masisira ang kanyang mga buto. Sa wakas, nakita niya ang kanyang mga bahagi na nagiging malapot na tubig at namatay sa sakit. Sabi ni Ivory habang marahang binubuksan ang mga damit sa kanang braso ni Niner. Nang may angat ang mga damit, ang buong balat sa kanyang maliit na braso ay direktang itinaas sa kahabaan ng damit, at isang daloy ng itim at pulang mucus ay dumulas din. Aaron ngipin malapit kagat, ang buong tao biglang galit, mga mata tulad ng kanibal pangkalahatang, fiercely nakapako sa screen ng tulong. Naramdaman ng mapang-ipang mga mata ni Aaron, hindi natakot si Fumo. Nakangiting sabi niya, huwag mo akong tignan ng ganito. Hindi ako ang naglason kay Han Nayan, kundi si Fu Tian. Sa sandaling bumagsak ang boses ng Fu screen, biglang tumingin si Aaron kay Fu Tian sa labas ng bulwagan. Ang mukha ni Fu Tian ay mapatla, at ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwala. Ano ang kahulugan nito? Anong ibig sabihin nun? Hindi lamang ipinagkanulo ni Fumo si Fujia, ngunit ipinagkanulo din ang kanyang sarili. Ang ganitong uri ng operasyon ng pagbebenta ng mga kasamahan sa koponan ay talagang malapit ng mabali ang baywang ni Fu Tian. Sa pagtingin sa Aaron na direktang binabanggit na malapit nang dumating ang palakol, halos masira ang buong tapang ni Fu Tian. Ang sitwasyon na si Gu Suzan ay naputol sa kalahati ng isang palakol ay patuloy na kumikislap sa kanyang isipan. Ngunit noong malapit nang sumugod si Aaron at patayin si Fu Tian, ngumiti si Fumo at sinabing, Fu Tian, kung ayaw mong mamatay, bigyan mo ng Aaron ang antidote kaagad. Panlunas. Tulong sa isang araw leng. Saan ako nakakuha ng antidote? Walang panlunas sa lason na ito. Ano ang magagawa ko? Gayunpaman, Aaron, kahit na kumuha ka ng pangunawang gamot, ito ay walang silbi, dahil si Han Nayan ay mamamatay pati na rin si Fu Yao. Biglang lumabas ulit ang tunog. Aaron katawan hugis ng isang pagkain, galit sa parehong oras, din iniisip, tulong screen salita eksakto ay kung paano ang isang kahulugan. Anong klaseng gamot itong matandang ibinebenta sa lang? Papatayin mo man si Fu Tian o hindi, hindi ka pababayaan ng pamilyang Fu, at hindi ka pababayaan ng pamilya Gusu, ngunit mayroon kang palakol na pango, kaya hindi ka nila matutulungan sa sandaling ito. Ngunit naisip mo na ba ito? Ikaw ay may pango palakol, ngunit sa iyong kakayahan ngayon, walang paraan upang maprotektahan ito. Sa pagdating ng pango palakol, maraming tao ang sakam dito sa mundo. Mula sa mga karaniwang tao hanggang sa lahat ng uri ng mga dalubhasa, at maging maaaring magdulot ito ng pag-uudyok sa tuktok ng asol na bundok at ang walang hanggang dagat na lugar. Kaya mo bang pigilan ito sa iyong kakayahan? Nakangiting sabi niya, Aaron, para maprotektahan ang mga taong gusto mong protektahan, kapag tinaas mo ang iyong sandata, aakit ito ng hindi mabilang na kompetisyon ng mga tao. Ang kalikasan ng tao ay sakam. Upang maging sakam, maaari mong gawin ang anumang kabaliwan. Ngunit kung ibababa mo ang iyong armas, hindi mo mapoprotektahan ang mga taong gusto mong protektahan. Naiintindihan mo ba? Aaron biglang body a sign, health day meaning, self-understand. If you show your own panguax,
It will naturally lead to a fight in all directions. They can slot the Pango people for it. Bakit nais mo bang magkaroon ng isa pa sa iyong sarili? Kahit naligtas kang umalis sa Fujian ngayon, maaari kang atakihin o mapatay anumang oras sa hinaharap. Ngunit kung ibibigay niya ang kanyang Pango-axe, ang Aaron, na walang tulong nito, ay tiyak na hindi makakayanan. Para protektahan si Ivory at Naener. Aaron, may ideya ako. Hindi ko alam kung gusto mong marinig ito. Fumu Road. Hindi mahalaga ang pumatay ng tao, ngunit mahalaga ang pumatay ng tao. Siyempre, walang pakialam si Fumo sa buhay at kamatayan ng isang basura, ngunit si Aaron ay iba ngayon, na nagpapabago sa kanyang isip. Gusto mong manatili ako at tumulong sa pamilya, hindi ba? Malamig na tanong niya. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.